Mga kapatid at mga kaibigan, ang ating aralin ay patungkol po sa Pentecostalism. At sabi ko nga po, hindi lamang actually isang religious group ang naniniwala po nito about the practices of Pentecostalism, kundi marami pa po. Katulad ang isa ay ang Pentecostal Church Incorporated, mayroon ding tinatawag na United Pentecostal Church, at mayroong Neo Pentecostalism. At sa mundo ngayon ay marami pong mga religious groups, mga denominations na nagpa-practice ng mga pinapaniwalaan ng Pentecostalism. So mga born again groups, mga charismatics groups, at kahit na po ang mga ibang established religion ay mayroong similar na paniniwala dito po sa doctrine ng Pentecostalism. So, kapag dadaanan po natin ang mga doctrines nila, ay pwede na rin po natin itong maibahagi sa sinumang religious group na mayroong katulad na paniniwala. May klipong background ng Pentecostalism. Ang Pentecostal Church Incorporated ay nagsimula po sa isang New Year's Eve in 1899 doon po sa Topeka, Kansas, USA. Ang nangyari daw po ay mayroong mga hungry-hearted Christian people, no? Hungry for more of God, sabi nila. At sila ay nag-fasting for a number of 21 days. At pagkatapos daw po ng 21 days ay nangyari ang kanilang inaasahan, the great outpouring of the Holy Spirit on New Year's Eve on 1899. So yun po ang kanilang background at ang mga nangyari sa gabi na yon o sa New Year's Eve na yon ay nagkaroon ng mga speaking in tongues, no? At mga iba pa nakakaiba sa kanilang mga experiences, no? At dahil po doon, ang kanilang mga ministers and evangelists and missionaries ay nagbalikan doon sa Tupaka, no? At nag-aral o pinag-obserbahan nila ang mga nangyari, and they have learned about the new doctrine, no? At sinasabing sila ay umalis sa lugar na yon, preaching that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yun po ang kanilang claim. Subalit in 1914, a conference was called at Hot Springs, Arkansas, no? And then a General Council of the Assemblies of God was formed. So mapapansin po natin ngayon, mayroong General Council of the Assemblies of God formed in 1914. Hello, Sister Darl. May naririnig tayong mga boses. Oo. Okay, so tutuloy ko lamang ang 5. This group was divided into 2 to 3 smaller groups. Yung General Council of the Assemblies of God doon sa Arkansas, at doon nagsimula, no, itong the Pentecostal Church Incorporated. At ganun din ang Pentecostal Assemblies of Jesus Christ Incorporated, no? At in 1944, itong dalawang groups na ito ay naging isa at tinawag nila ang kanilang sarili na United Pentecostal Church, 1944. Yung palang background din nitong religious group na nababasa natin na United Pentecostal Church. Nagsimula sila doon sa movement ng Pentecostalism noong 1899. Later on, no, dumami sila, nagkanya-kanyang grupo sila, at in 1944, ito na yung United Pentecostal Church. At mayroon pang tinatawag na Neo-Pentecostalism. At ito ay nagsimula sa Van Nuys, California. Van Nuys ba ito? California. At ito ay promoted by the Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Grupo ito ng mga businessmen na Christ-believing, naniniwala sa Panginoong Jesus, at sila yung naging supporter or promotor nitong Neo-Pentecostalism. At yung kilala na TV evangelist sa US, nagangalang Oral Roberts, ay siya yung nag-organized
ng grupo nito ng Neo-Pentecostalism doon sa Los Angeles noong 1960. Ang grupo na ito ay mayroong tatlong popular magazines, no? Yung Voice, Trinity, and Testimony. Ito yung mga popular na mga aklat nila. So mga taga-US, familiar sila kay Oral Roberts. Mayroong isang university na yata at isa pang hospital sa kanyang pangalan. Yun nga ang isang kabalintunaan nito no? Kasi naniniwala sila sa miraculous healing pero nangalap siya ng pundo para magpatayo ng ospital. Kailangan din para nila ng ospital bagamat naniniwala sila ng miracle healing. So ngayon ay tingnan natin ang mga katuruan ng Pentecostalism or lahat ng mga grupo na naniniwala ng katulad nila. So una nating tatalakayin ay ang miraculous healing of incurable diseases. No? Pagpapagaling kahit na sa mga hindi napapagaling na sakit, mayroon silang paniniwala. Nasa panito, aklat ni A.V. Simpson na pinamagatang The Gospel of Healing, page 25. So documented tayo sa pagsasabi na ito ang kanilang paniniwala. Well, familiar tayo kapag atin silang nakakausap, naniniwala sila sa miraculous healing. Ang iba nga, hindi na nagpapadoktor Oo, dito sa Pilipinas may mga kwento na ganoon. Itong mga popular na mga tao na nasa mga saluneta kung minsan, mayroon silang malalaki ang mga pagtitipon at ang claim nila ay napapagaling nila ang mga may sakit. Kaya lamang may mga kwento rin naman na yung mga family members nila ay nagkasakit, tinakbo nila sa ospital, mga gano'n, no? Ang biruan niya ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, yun daw mga naniniwala ng miraculous healing, hinihintay daw nila na matapos ang pandemic para makagawa na sila ng miracles. Di ba? Inconsistency yon. No? Dapat ngayon nila gawin yung miraculous healing kasi merong pandemic pero hinihintay daw nila na matapos ito para tuloy-tuloy na yung kanilang miraculous healing. Ano ba yan? Okay. So ano ang sinasabi ng Bible patungkol sa miraculous healing, mga kapatid? Ito tingnan natin. Tingnan natin yung sinabi ng Panginoong Hesus, Matthew chapter 9 verse 12. Mababasa natin ang Panginoong Hesus nagsabi, datapwat nang ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Mismo ang Panginoong Hesus ay kinikilala niya ang pangangailangan ng mga tao na may sakit ng manggagamot. Hindi dapat iasa sa prayer lamang pala, no? Kasi ang background nito, mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay napagsabihan kasi na bakit daw siya nakikisama sa mga makasalanan. Yan, kaya ang sinagot niya, siya ay pumarito upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Kasi yung mga makasalanan, sila ang nangangailangan ng tagapagligtas. At katulad ng mga may sakit, sila ang nangangailangan ng manggagamot. So nirecognize ng Panginoong Hesus, sa sakit ng tao, kailangan ng manggagamot. Hindi niya sinasabi na pray lang kayo, manalangin lang kayo at huwag na kayong pumunta sa mga doktor. Hindi po ganoon ang katuruan ng Panginoong Hesus. See? So, ito ay isang talata na nagpapasubali sa kanilang katuruan na kapag may sakit, hindi mo kailangang gamot. Manalangin ka lamang, miraculous healing yung ating kailangan. And by the way, ang miraculous healing, mga kapatid, kapag ating ipinaliwanag ang salitang miracle, this is something that is supernatural.
Kaya nga miracle kakaiba siya doon sa natural. No? Ang natural ay katulad ng ating alam na it follows the law of nature. Kung sa ating pangangatawan, mayroon tayong tinatawag na natural na panlaban sa mga sakit. No? Kahit na may sakit ang ulo natin, masakit ang tiyan natin, o kaya ay ang muscles natin, kapag tayo ay nagpahinga at samahan din natin ng prayer, ay maya-maya mawawala din naman no? Hindi po yun ang miraculous na sinasabi natin. No? Ito ay matatawag natin na divine healing o kaya natural healing. Kasi nga ating katawan, nagawa ng Diyos, mayroon siyang kakayahan na gamutin ang kanyang sarili. Hindi nga ba? Kahit may mga sugat tayo, hindi naman natin pinapahiran ng kung ano-ano, kusang gumagaling. No? May mga antibodies tayo. Oo. Ito nga lamang COVID na ito ang nagpapahirap ngayon sa sangkatauhan. Wala yatang pangontra yung katawan natin doon. Mayroong tinatabi na immune system. No? Pinapalakas yung ating immune system. Pag malakas yung ating immune system, kakayanin niya yung COVID. O kaya yung iba ay tested positive, nandoon sila sa inilipat sila, isolation sila, at inoobserbahan kung kakayanin nilang malabanan yung virus. At marami po ang nagtagumpay, gumaling. Oo. Yung iba nga lamang dahil mahina na ang resistance ng katawan, mahina ang immune system, yun, hindi nila nakayanan. So mayroon pong healing ability ang katawan po ng tao. So yung mga kiniklaim nila na kahit walang gamot, no, ay gumaling ako, not necessarily. No? Ang miraculous, mga kapatid, ay ganito. Halimbawa, ang isang tao, katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus nung panahon niya, no? Walang mata o isa lang yung mata niya. No? Tapos sa isang prayer, no, ay magkakaroon siya ng mata. Yun ang miraculous. No? O kaya yung tao na butot balat na lamang, hindi siya makatayo, at sa isang kisap mata, magkakaroon siya ng laman. Tatayo siya ngayon, tulad ng mga ginawa ng Panginoong Jesus. Yun ang miracle. So, dahil it is against nature, na agad-agad magkaroon siya ng lakas. No? Magkaroon ng laman ang kanyang katawan na butot balat na lamang. O magkaroon siya ng mata. O kaya yung kamay niya ay madugtungan dahil dati ay putol. Yan ang mga miraculous. So, kailangan maipaliwanag natin yon. Kaiba yung miraculous healing sa tinatawag na divine healing or natural healing. Okay? So, balik po tayo sa ating outline. Sinasabi ng Panginoong Jesus na nangangailangan ng doktor ang mga may sakit. So, Bible truth po yan. Sound doctrine po yan. At isa pa, ang mga apostoles at mga alagad noong panahon ng Panginoong Jesus na mayroong kakayahang manggamot, ay mayroon ding mga kakayahan na gumawa pa ng ibang mga kababalaghan na hindi nagagawa ng mga tao ngayon na nagsasabing mayroon silang kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Basahin natin. Mark chapter 16 verses 17 to 20. At lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y mga kausap niya, ay tinanggap sa taas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos, at nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon, at pinatututuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip siya nawa. Anong sinasabi po rito? No? Ang totoong mga miracle workers ng panahon ng Panginoong Jesus ay hindi lamang pagpapagaling ng may sakit ang kanilang nagawa. Sabi po dito sa mga binasa natin, ito sila ay nagpapalabas ng mga demonyo, nagsasalita ng ibang mga wika, at nagsisihawak ng ahas, at hindi sila namamatay kapag nakagat sila. Katulad din ni Apostol Pablo. Nung kinagat siya ng ahas doon sa isla na kung saan sila ay napadpad pagkatapos ng shipwreck, no? Ay pinagpag niya lang.
Akala ng mga tao, patay na siya, pero hindi. No? Ano pa ang mga gawa nila? Papatong nila ang kanilang mga kamay sa mga sakit. Okay, gagaling sila. At dito po sa mga binasa nating talata, mayroon po palang dahilan kung bakit ang mga apostolis noon ay ginagawa itong mga makababalaghang bagay. Ito po ay tinawag na mga tanda or signs. Ito ay mga patutuo na ang kanilang mga pangangaral ay galing sa Diyos. Kasi nga naman, mga kapatid, noong mga panahon na ginagawa nila ang mga miraculous na ito, ay wala pa pong nasusulat na bagong tipan. Wala pa silang binubuklat na aklat, kapitulo, bersikulo, na upang sabihin sa mga tao na ito ang katuruan ng Diyos. Kami ay galing sa Diyos. Kami ay mga ngaral ng salita ng Diyos. Wala pa silang binabasa na ganito. No? Kaya kinailangan nilang gumawa ng mga miracles. Kaya ang tawag po sa mga miracles na ito ay tanda or signs. Palatandaan na itong mga taong nangangaral ay galing sa Diyos. Verse 20 ng Mark chapter 16, basahin po natin ulit. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon. No? Gumagawang kasama nila ang Panginoon na pinatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Ang patunay nila dun sa mga salita na ipinapangaral nila, yung mga tanda, yung mga signs, mga miracles na ginawa po nila. Ayun. So hindi po sila basta-basta gumagawa pala ng miracle for the sake of doing a miracle o performing a miracle. No? Hindi, mayroong dahilan. Yun ay upang patunayan nila ang kanilang pangangaral na sila ay galing sa Diyos. Oo. At sabi nga rin ng Hebreo 2, 3 at 4, no? Mayroong mga patunay ang mga pangangaral ng Panginoon. Ang sabi ng sulat ng Hebreo, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig na pawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan. Kita niyo, no? Sinasaksihan ng Diyos yung mga pangaral ng mga apostoles po noon. Paano yan na sinasaksihan naman ng Diyos na yung mga pangangaral nila ay tama? Pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, signs and miracles. At ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Karagdagang talata po yan, magpapatunay doon po sa ating sinasabi. So ang mga miracles were performed for the purpose of confirming new truth delivered to the saints and to produce faith. Yun po ang purpose ng mga miracles. O John chapter 20, 30 hanggang 31. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nga susulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat, mga miracles na ginawa ng Panginoong Jesus. Sabi, marami pa siyang ginawa, pero hindi lahat nasusulat. Pero ang mga ito isinulat, sabi, upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yun pong purpose ng mga miracles. No? Upang maniwala ang tao sa Panginoong Jesus. Sa pating pong panahon, ay hindi na po kinailangan na gumawa tayo ng miracles, signs o tanda upang ang mga tao ay sumampalataya. Bakit po? Well, nasusulat, Roma 10:17, no? Nung paglipas ng siglo, mula doon sa pangangaral ng Panginoong Jesus, pangangaral ng mga apostoles, first century, hanggang sa panahon ni Apostol Pablo. Patapos na yung panahon po na yon na paggawa ng mga signs and wonders. Sinabi ngayon ni Apostol Pablo, Roma 10:17. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Pamamagitan po ng pakikinig ng tao ngayon sa ating panahon sa mga salita ng Panginoong Jesus ay magkakaroon siya ng pananampalataya. At saan manggagaling yung kanyang mga salita ng Panginoong Jesus? Dito po sa bagong tipan, no, na nabuo na ang bagong tipan ay hindi available noong panahon ng mga apostoles at ng mga unang Kristiyano, unang siglo at mga sumunod. Kasi po natapos ang aklat na ito o naisulat ang pinakahuling aklat ng bagong tipan, ang aklat ng Apokalipsis, ang mga 96 to 98 Anno Domini.
Ayan, no? So before ng panahon na yon, kinailangan po nila ang mga miracles bilang patunay. Subalit paglipas po ng panahon, nabuo na po ang Bible, ang bagong tipan lalo na ay dito na po ang pinapakinggan, binabasa ng mga tao upang magkaroon ng pananampalataya o kaya ay patunay, no? Na ang Panginoong Hesus ay ang anak ng Diyos. No? Patunay na ating mga aral ay galing sa Diyos. Binabasa na lamang po natin. Hindi ko na kailangan gumawa ng miracle, no? Para patunayan sa mga tao ng ating dalang aral ay galing sa Diyos. At saka isa pa, yung katuruan ng Panginoong Hesus. Yung pananampalataya na itinuro ng mga apostoles ay noon pa, no? Ibinigay na minsanan. Oh, panahon ng mga apostoles. O halimbawa sa Jude verse 3, Judas versikulo 3 ay nasusulat, no? Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Panahon ng mga apostoles at ng mga unang alagad, first century, ay sinasabi na po ng talata na naibigay na minsanan ang pananampalataya. So wala pong bagong katotohanan, bagong pananampalataya na ibibigay sa ating panahon. O ang pananampalataya nating tinutukoy is the body of teachings, no? Of the Lord Jesus Christ, na ito ay pinahayag na niya sa mga apostoles at sa mga ibang mga alagad na sumulat. Kasi nga, ang pangako niya sa kanyang mga alagad noon, ako'y aalis, sabi niya, subalit darating ang Espiritu Santo na siyang gagabay sa inyo. He will lead you into all truth. O gagabayan niya kayo sa buong katotohanan at ipapaalaala sa inyo, sabi niya, ang lahat. Kaya ginawa ito ng Holy Spirit sa mga New Testament writers at naisulat ang kanyang kalooban na tinatawag natin ngayon na bagong tipan. Kaya nga ngayon, pag gusto nating malaman kung totoo ang ating katuruan, basa tayo ng bagong tipan, no? Hindi na kinakailangan gumawa ng miracle para patunay ng ating katuruan ay galing sa Diyos. At karagdagan po nito patungkol sa pagpapagaling, no? Ay sinasabi nga po natin na ang healing o ang paggagamot sa ating panahon ay tinatawag natin na natural healing o kaya ay divine healing. At hindi po katulad ng claim ng Pentecostalism na miraculous. At naniniwala po tayo, lahat ng paggaling ay galing sa Diyos. Kaya nga tinawag po natin na divine healing, maka-Diyos na paggaling. O nga naman, kahit na mayroon ba tayong gamot, kung hindi tayo pagagalingin ng Diyos, hindi. No? Kaya lahat ng paggaling ay divine. Sabi nga ng Santiago 1:17, every good and every perfect gift is from above. So ang paggaling ng isang may sakit, galing sa itaas o galing sa Diyos. So yan ang patungkol sa miraculous healing na ating tinalakay na. Pangalawa na popular na katuruan ng Pentecostalism ay yung speaking in tongue. No? Ang speaking in tongue para sa kanila ay parang nabubulol-bulol ka, no? Lingwahe na hindi mo maintindihan. Nung ako'y bata-bata, sang-bata pa, no? Meron kami mga kapitbahay na naniniwala nito o merong isang simbahan doon na naniniwala nito. Narinig ko yung tinatawag nilang speaking in tongue at hindi ko maintindihan, no? Parang nabubulol, wala, basta hindi siya naiintindihan na salita. Hindi nga natin alam kung salita ba yun o hindi. Baka parang ungol-ungol lang o ano man, no? Ngayon, ang Bible, ang speaking in tongue ay sariling ay isang wika. Acts 2 verse 4 to 6. Ito pong ating mababasa. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. May mga
Nagsisitahan nga sa Jerusalem ng mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito ay nangagkatipon ang karamihan at nangamaang sapagkat sa kanila ay narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanilang sariling wika. Ang background po ng talatang ito mga kapatid, araw ng Pentecostes yun, ano? Doon sa Acts chapter 2, nandun sila sa Jerusalem, ang mga bagong mga ang mga apostoles ay tumanggap ng Espiritu Santo at nagsalita sila sa iba't ibang wika, sabi ng Bible. No? At nung marinig sila ng mga tao, nagtaka yung mga tao. Sabi nga ng mga tao, bakit ang mga ito, no? Mga taga-Galilea sila, pero naririnig natin na sila ay nagsasalita ng ating sariling wika. No? Kaya yung speaking in tongues sa Bible, mga kapatid, ay pagsasalita ng isang wika na hindi pinag-aralan noong taong nagsasalita. Oo. Pagpatuloy natin ang pagbabasa sa Gawa 2, sabi nila, verse 7, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayo mga Parto at mga Mido at mga Elamita at ang nangananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya na karatig ng Cyrene at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Cretense at mga Arabi, ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. So maliwanag mula sa mga talata, ang speaking in tongues sa Bible ay pagsasalita ng mga wika. Lagi ko pinapaliwanag ito sa atin. Halimbawa, sabi ko, kapag ako ang magsasalita ng wika, speaking in tongue, no, at mayroon akong audience na iba-iba ang lingwahe, no, yung lingwahe nila ang maririnig nila sa akin. Ganon, no? So yung Bisaya, Cebuano halimbawa, maririnig niya sa akin, kung ako yung nag-i-speaking in tongue, ang maririnig niya sa akin, Cebuano. Yung Ilocano, ang maririnig niya sa akin, Ilocano rin. Yung Iligaynon, ang maririnig niya sa akin, Iligaynon din. Ay yung iba-iba pang mga tribes, no? Yung lingwahe nila ang maririnig nila sa akin. At hindi yung kung ano-ano na lamang na uri ng tinig o boses na manggagaling sa akin. Hindi po, no? At mga kapatid, ang speaking in tongue, pangalawa, ay sinasabi ng Bible na ito'y matatapos. No? Totoong mayroong speaking in tongue noong pong panahon ng mga apostoles. Katulad ng ating sinabi na kailangan po nila ang mga miracles ng panahon na yon dahil wala pa silang binubuklat na bagong tipan upang patunay ng kanilang pangangaral. Kaya sumulat si Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 13, ito ang sabi niya, verses 8 to 10, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. So sinabi niya noon pa, no? First century, ay sinabi niya ang hula, ito yung mga miraculous, no? Pagsasabi ng mangyayari sa hinaharap, no? Matatapos, sabi niya. Yung wika, ito yung speaking in tongues, siyempre, no? Titigil, sabi niya. Maging kaalaman, yung kaalaman, ito yung miraculous knowledge din na hindi mo pinag-aralan pero alam niya, no? Dahil yan sa paggabay ng Espiritu Santo. Pero sabi niya, mawawala. Bakit? Bakit mawawala? Patatapos titigil. Verse 9, sapagkat nakakakilala tayo ng bahagya at nanghuhula tayo ng bahagya. Hindi po kabuuan. No? Bahagya lamang. No? Yung panghuhula, yung pagsarina ng wika, yung kaalaman, bahagya lamang ito. So kailan mawawala ang mga ito? Verse 10. Sa datapwat, kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Mayroong sakdal na darating. No? Na pag dumating yung sakdal, yung bahagya, ano yung bahagya? Yung panghuhula, yung pagsasalita ng wika, yung miraculous na kaalaman. At actually, itong tatlo na ito, representative lamang sila ng mga tinatawag na mga kakayahan na ibinigay ng Espiritu Santo. Yung tinalakay ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 12 na resulta ng Holy Spirit baptism.
Itong tatlong tinutukoy niya, panghuhula, pagsasalita ng wika, at yung kaalaman, representative lamang sila ng mga miraculous ah, na mga kakayahan na ibinigay ng Diyos sa mga nangabautismuhan sa Espiritu Santo. Subalit sabi niya, pag dumating na yung sakdal, yung bahagya na yon mawawala. Ano ba yung sakdal na yon na tinutukoy ni Pablo na kapag dumating ay mawawala na yung bahagya? Yung pong salitang sakdal o perfect sa Ingles, no, ay sa kanyang anyo ay isa siyang neuter in gender. No? Hindi po masculine, hindi po feminine. No? Kaya hindi po tumutukoy sa Panginoong Jesus. Ito'y tumutukoy sa isang bagay na darating. At mababasa natin, no, sa James chapter 1 verse 25 yung perfect law of liberty. Sabi ni Santiago, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi nakapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Yung perfect law of liberty ay tumutukoy po sa bagong tipan. Ang kabuuan po ng pahayag ng Diyos. Nagsimula doon pa sa tinatawag natin ng mga ebanghelyo, no? Hanggang sa aklat ng Apokalipsis. Nung mabuo po yung pahayag ng Diyos sa kapanahon ng Kristiyano, ito po ang tinatawag na sakdal na kautusan at pinalitan niya, no, yung mga bahagya. Kaya sa ating panahon, dahil meron na tayong bagong tipan na buo na, no, ang pahayag revelation ng Diyos, hindi na kinakailangan pang gumawa ng miracle ang isang mangangaral para mapaniwalain yung mga tao. Kasi narito na, no, the perfect law of liberty, ang ituturo ng mga tao, no, sa mga tao, at magkakaroon sila ng pananampalataya, malalaman nila ang salita ng Diyos, no? At matutupad ang sinasabi ni Apostol Pablo na sa pakikinig ay magkakaroon ng pananampalataya ang tao. Yung pong mga tongues, actually, ay para sa mga unbelievers. No? Para ito sa mga hindi mananampalataya na pinakatanda. Yun ang purpose noon. Ayon sa sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 14, versikulo 22. Kasi nga ang purpose ng mga miracles na yun ay upang paniwalain yung mga tao. No? Hindi po ito siya design para sa mga mananampalataya. Kasi pag mananampalataya na tayo ngayon, meron tayong binabasihan ng ating pananampalataya, ang banal na aklat, ang Biblia, ang bagong tipan, yun na ang basihan at hindi mo na kailangan pa ang miracle na katulad ng speaking in tongue. O basahin natin, 1 Corinthians 14:22. Kaya nga ang mga wika ay pinakatanda. Pinakatanda. Kanino? Hindi sa mga nagsisisampalataya, kundi sa mga hindi nagsisisampalataya. Hindi sa mga nagsisisampalataya, kundi sa mga hindi nagsisisampalataya. Ngunit ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya. Ayan. So tongues were for unbelievers and not for believers. Ayan. No? So yan po ang sound doctrine about tongues. No? Nauna yung about miraculous healing. Pangatlo na ating tatalakayin na katuruan ng Pentecostalism ay masyado po nilang binibigyan ng halaga ang damdamin, no? Ang feelings kaysa katotohanan or the truth. Ang katotohanan sa kanila ay nagiging subjective. No? In fact, ang sabi nga po nila, no, ito, Pentecostalism espouses religion as a romantic philosophy that the heart of man has reasons which his mind knows not of in making decisions on religious questions. So sila sabi nila, mas pinapahalaga nila yung damdamin, no? Yung emotion ng tao at hindi ang kanyang pag-iisip. Lalo na sabi nila, no, sa katuruan o sa pagpapasya tungkol sa mga religious questions ay hindi po ganoon ang ating mababasa sa banal na aklat, mga kapatid. No? Ang sinasabi po ng John 17:17, sanctify them by your word is truth. Ang salita mo'y katotohanan. So, ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Ito po yung basihan
ng ating pananampalataya. At hindi po yung ating damdamin o emosyon, o hindi mahalaga kung matutuwa tayo o hindi sa isang katuruan. Ang mahalaga ay kung kayong katuruan ba na yon ay mababasa sa kasulatan, dahil ang kasulatan ay ang siyang katotohanan. Pag sinabi po kasi natin subjective, nagdidepende ito sa tao. No? Ay hindi po pwede na ang katotohanan ay magdidepende sa tao. Kasi ang mga tao ay mayroong iba-ibang isip, iba-ibang paniniwala. Kung ang katotohanan ay magdidepende sa tao, so magkakaroon ng maraming katotohanan. Kasi maraming tao na may iba-ibang paniniwala. Wala pong magiging basihan. Sino magsasabi na mali ako, mali ka? No? Kung ang basihan mo ay yung tao mismo. So, mali ka sa paniniwala ko, mali ako sa paniniwala mo, ganoon ba yon? Hindi po, no? Hindi magdidepende sa feelings or emotion ng tao ang katotohanan. Magdidepende ito sa salita ng Diyos. Kaya naman, ang Bible ay kailangang pag-aralan at saka sundin. Di ba? Payo na Apostol Pablo, study to show thyself approved unto God. 2 Timothy chapter 2, verse 15. O, you shall know the truth, and the truth shall set you free. John chapter 8, verse 32. Inyo makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Hindi po yung kung anong nararamdaman natin, yun ang magpapalaya po sa atin. Ang katotohanan ang magpapalaya. Ano yung katotohanan? 1:17, ang salita ng Diyos ay ang katotohanan. Ang Biblia, the Bible, is the absolute, inspired, and authoritative Word of God. 2 Timothy 3:16-17. Sabi ni Pablo, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo na nasa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sapat na nga po itong Bible kung tutuusin ng kasulatan. No? Sabi niya, makapagturo, pagsansala, pagsaway, katututo, ano mangyayari sa tao? No? Upang ang tao ay maging sakdal. Kita niyo na, no? So, pamamagitan ng Bible, magiging sakdal ang tao. Tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Wala ka nang hahanapin pang iba upang ang tao ay maging complete, maging matured. Ang ibang version po, gumamit ng ganitong salita. See? So, hindi kinailangan ang mga miraculous. At ang katotohanan ay hindi po base sa damdamin ng isang tao, kundi ito ay base sa nasusulat. 2 Peter 1:20-21, na maalaman muna ito na limang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ang mga sumulat po ng Bible, sila ay ginabayan ng Espiritu Santo, nangaudyukan sila ng Espiritu Santo. O hindi sa sarili nilang kaisipan ang kanilang mga isinulat, ito yung ipinahayag ng Diyos sa kanila at kanila pong itong isinulat. Hindi po subjective, hindi nagdepende sa kanilang pagkakaunawa. Hindi nagdepende ito sa sarili nilang damdamin. No? Ito ay galing sa Diyos, ipinahayag sa kanila at isinulat nila. At ito ang basihan po natin ng ating paniniwala at hindi po ang ating damdamin. Kapag sinabi natin na hayaan lang, pabayaan lang, o reject the word of God at gawin na ng tao kung ano yung gusto niya, ay yun po ay it is also rejecting God. Oo, hindi pwede, no? Na huwag tanggapin ang kanya mga salita. Kasi kapag ganoon ang mangyayari, matutulad tayo nung panahon ni Samuel. Sabi ni Samuel kay Haring Saul, nung si Saul ay naghandog sa Diyos, no? At hindi niya sinunod yung kalooban ng Diyos. May record tayo sa chapter 15 ng unang Samuel 22-26. Kasi ang utos kay Saul noon, patayin lahat-lahat ng mga tao at lahat ng mga hayop, no? Sa isang kaharian na kanilang sinakop. No? Sabi rito, sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain
at ang pagdinig ay sa taba ng mga tupang lalaki. Sabi kasi ni Saul, pinatay na namin, sinunod namin ang sinabi ng Diyos na patayin lahat tao, hayop. No? Kailang narinig ni Samuel, bakit mayroong mga tinig na mga hayop? Yun pala, iniwan nila yung hari at saka yung ibang mga tupa kasi daw gagawin nila itong handog. Yun ang feeling nila, yun ang isip nila. Mabuti, ihandog natin sa Diyos itong mga ibang mga hayop. Pero utos sa kanila ay patayin lahat. Kaya hindi po subjective. Kung anong sinabi ng Diyos, ay yun ang nararapat na masunod. Hindi ayon sa pagkakaunawa at hindi ayon sa damdamin ng isang tao. Kaya nga po, mayroong dalawang daan eh. Mayroong makipot at baka mayroong maluwag. Tayo ay pinapayuhan na sa makipot na pintuan papasok at makitid na daan ang pasok. No? Patungo sa buhay, kahit nakakaunti lamang nakakasumpong noon. Kasi hindi yung nadarama ng tao ang basihan. Hindi yung gusto ng tao ang basihan. Kung tao ang masusunod, di doon sila sa tinatawag na maluwag na pintuan, malapad na daan. Magawa nila ang gusto nila. Pero hindi po. Matthew 7:13 hanggang 14. Pang-apat na katuruan ng Pentecostalism. Very popular po ito sa mga denominations. Yung women in public teaching and preaching. Kaya mayroon silang mga pastura, may mga diakonisa, mayroon silang mga kinikilalang mga babae na mangangaral nila sa kanilang simbahan. Pulpito, linggo nakatayo sila doon. Oo. Anong sinasabi ng Bible? What is the sound doctrine about this thing on women, public teaching and teaching? Ang ating pong mababasa, unang Timoteo Kapitulo 2, 8 hanggang 15. Sumulat si Pablo kay Timoteo. Sabi niya, ibig ko nga ang mga tao. Mayroon pong problema sa translation. Paniniwala ko sa Tagalog version 1905. Kasi po sa Greek, ang word dito ay hindi po anthropos. Yung general term for men. Sa halip, ito yung specific word for men, andrew, o yung lalaki. No? Kaya dapat sana ang pagkakasulot ay ibig ko ang mga lalaki. Yan. Magsipanalangin sa bawat dako na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Gayon din naman na ang mga babae, kita niyo ang comparison, no? Kaya dapat yung una ay patungkol sa lalaki, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak, verse 9, ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. So una sa verse 8 ay sinasabi na yung mga lalaki ay manalangin. Lalaki, andrew. Men, in contrast to women. Ayan. At kung itutuloy natin ang instruction ni Pablo kay Timoteo, patungkol sa mga babae, verse 10, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Verse 11, ang babae mag-aral at tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit, hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. At kung bakit? Hindi naman sinabi na mas magagaling ang mga lalaki. Mas mahalaga ang mga lalaki, hindi naman. Verse 13, ang dahilan bakit siya sabi niya na hindi niya pinapahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa mga lalaki, ito lang, simple lang, sabi niya. Verse 13, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva, at si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Karoon lang naman po ang dahilan na ginamit ni Apostol Pablo, at yan ay revelation, pinahayag ng Diyos sa kanya. Kaya utos ng Diyos ito. Kailang ang Pentecostalism, marami sa kanila, kung hindi man lahat-lahat na naniniwala po nito, ay mayroong mga women preachers, pastura nga ang tawag sa kanila. May mga diakonisa, may mga pamumuno sila sa mga kalalakihan na nasa kanilang mga simbahan. Karagdagang mga verses, 1 Corinthians 14 verse 34. Although may kinalaman ito sa
practices ng New Testament church noon patungkol sa mga kaloob na ibinigay sa kanila, no? May sinabi si Pablo na the same principle. Ang mga babae, sabi niya, ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila ay walang kapahintulutang magsalita, kundi sila ay pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanyang asawa sa bahay, sapagkat mahalay ng isang babae ay magsalita sa iglesia. Ano? Lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? 1 Corinthians 14:34 hanggang 36. Ang mga kababaihan naman, mga kapatid, ay pwede magturo. Well, kanino? Sa mga younger women. O Titus chapter 2, verse 4. Pwede sila magturo. Kapwa nila mga kababaihan. O sa mga ladies class, ladies things, okay po sila. No? At pwede rin sila magturo sa mga non-Christians. No? O kaya ay sa katulad ni Apollos, naging Christian na siya, pero mayroon siyang kaunting problema sa doctrine. Oo. Sa Acts chapter 18 verse 25 ay mayroon tayong record na isang magaling na tagapagsalita. Nakita nila Priscilla at Aquila. No? Mag-asawa ay si Priscilla at saka si Aquila. Si Priscilla ang babae, Aquila yung lalaki. At ang ginawa nila, no, ay isinantabi nila, dinala nila sa isang tabi itong si Apollos, at kinausap siya privately. At tinuwid nila yung aral niya. Kasi ang alam ni Apollos ay patungkol pa rin sa baptism of the Holy Spirit, yung makaluma. No? Kaya tinuruan sila yung tama na katuruan. At nagawa yan ni Priscilla. Pero hindi sa public ginawa ang pagtutuwid niya kay Apollos. So yun pala ang mga limitations ng mga kababaihan, mga kapatid. Pero never na qualified sila na maging pastor. Kung ating pag-aaralan po kasi may mga qualifications ang mga magiging pastor eh. Qualified ba ang babae sa pagsasabi ni Pablo na they must be husband of one wife? O hindi pwedeng husband of one wife yung babae. Kaya specific ang tinutukoy ng mga pastors ay mga kalalakihan. At iba pa na mga reasons. Ngayon po ay panglima na katuruan. It's about receiving the Holy Spirit to be able to perform miracles. Sa paniniwala nila ay para pa rin sa mga tao ngayon. Na available pa rin ng Holy Spirit na tanggapin ngayon ng mga Kristiyano upang makagawa sila ng miracles. At ang termino ginagamit nila actually ay Holy Spirit baptism. Pero para lang maging specific tayo, kasi mayroong term na Holy Spirit baptism na not necessarily na miraculous performing ang term. No? Kaya ang ginagamit ko ngayon ay receiving the Holy Spirit to be able to perform miracles. Yun ang paniniwala talaga nila. Tatanggapin nilang Holy Spirit o kaya maaari nilang i-impart, ibahagi ang Holy Spirit sa sinuman at magkakaroon yung sinuman ng kapangyarihang gumawa ng mga miracles. Yun po ang paniniwala nila. No? Ang alam po natin, ang promise na ito ng Holy Spirit upang gumawa ng mga miracles kapag ito natanggap ay ipinangako ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Acts chapter 1 verse 8. Sabi niya sa kanila, datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-uli ang hangganan ng lupa. At tinanggap ng mga apostolis ito. Acts chapter 2. Araw ng Pentecostes. Kaya nga sila ay nag-speaking in tongue pagkatapos noon. At sa ibang mga records, mababasan po natin na sila ay nag-perform ng mga miracles. At naulit po ito. Itong tinatawag natin na Holy Spirit baptism to be able to perform miracles sa pangyayari kay Cornelius at sa kanyang sambahayan. Acts chapter 10. Sa verse 44 ay sinasabing samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat na nangakikinig sa salita at silang sa pagtutuloy na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo sapagkat narinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos nang magpagayoy sumagot si Pedro. Ayan, no?
So kung paano nung nangyari doon sa mga apostoles, Acts chapter 2, ganoon din ang nangyari kina Cornelius, Acts chapter 10. Ito yung pagtanggap ng Holy Spirit upang makagawa ng mga miracles. Kakaiba po ito doon sa bautismo na ipinag-utos ng Panginoong Jesus upang maligtas. Hindi po yon ang tinutukoy po natin na bautismo. Yung kanilang paniniwala ay sa bautismo ng Espiritu Santo, no? Ito maging dahilan upang makagawa sila ng miracles. Yung ipinag-utos ng Panginoong Jesus, Mark chapter 16, Matthew chapter 28, 18 to 20 sa Great Commission, no? Ay ang bautismo sa tubig. Diba sabi ng Panginoong Jesus, he who believes and is baptized shall be saved. He who believes not shall be condemned. Mark 16:15 to 16. Tapos Matthew 28:18 to 20, go make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always to the end of the age. Sabi ng Panginoong Jesus, yung bautismo na pinag-utos niya ay bautismo po sa tubig yon. Anong patunay? Acts chapter 8, verse 34. Yung bating na tinuruan ni Felipe. Sila sabi na tinuruan ni Felipe ito tungkol sa Panginoong Jesus. At nang makakita ang bating ng tubig, sabi niya, ayan ang tubig. Ano nakakahadlang upang ako ay mabautismuhan? Ito, verse 34. At sumagot ang bating kay Felipe at sinabi, ipinamamanhi ko sa iyo, kanino sinasabi ng propetang ito, sa kanyang sarili o sa alinmang iba? At binuka ni Felipe ang kanyang bibig at pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng batik, narito ang tubig. Ano nakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Kita nyo, no? So tubig ang pinag-uusapan na bautismo. Yan ang tubig. Ano nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Verse 37, at sinabi ni Felipe, kung nanampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila kapwa lumusong sa tubig. Si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. At nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon. Yung pag pinag-utos niya ay bautismo sa tubig at hindi po yung bautismo sa Espiritu Santo upang makagawa ng mga miracles. Kakaiba po kasi yung the gift of the Holy Spirit at saka yung baptism in the Holy Spirit. Yung gift of the Holy Spirit, ito yung tinatanggap ng mga Kristiyano at the moment na mabautismuhan. Acts 2:38. No? Sabi roon at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So yan ang para sa lahat ng mga mabautismuhan. Kakaiba yung ipinangako sa mga apostoles, sa mga unang mga naging alagad sa first century na naging dahilan upang magkaroon sila ng mga tinatawag na kaloob. At ang mga kaloob na ito ay ang paggawa ng mga miracles, speaking in tongues, pagpapagaling ng may sakit, etc. No? At ang mga yun ay ibinigay habang bata pa yung iglesia. No? At habang wala pa yung written word of God, ang bagong tipan. Wala pa yun, di pa nabubuo. Pero nung nabuo na po ito, sabi nga ni Pablo, tumigil na yung mga hula, yung speaking in tongues, at miraculous knowledge. Kaya ang pananampalataya galing na sa pakikinig at hindi na doon sa mga miracles na magagawa ng mga nangangaral. See? Ang Acts 5:32 ay sinasabing at kami mga saksi ng mga bagay na ito at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos na nagsasalima sa Kanya. Maaring matanggap ng isang Kristiyano ang Espiritu Santo, subalit hindi nangahulugan na mayroon siyang kapangyarihan na gumawa ng mga miracles na katulad ng mga ginawa ng mga apostoles at ng mga naunang mga alagad. Kakaiba po yun. Ang pagtanggap ng Holy Spirit at saka yung pagtanggap na mayroong kakayahang gumawa ng miracles. Pang-anim na katuruan ng mga Pentecostals o ng Pentecostalism ay yung kanila pong sa pananambahan, no, gumagamit sila ng mga mechanical instruments. Iba ay napakaingay, kanila pananambahan, no. May mga combo sila eh. Combo ang iba, no.
Sa YouTube may mga nakikita akong ganyan. Ang mga bihis pa nila ay parang di katanggap-tanggap na taong sasamba yung itsura nila. May mga suot-sulot sila na mga punit-punit pa, mga pantalon. Ano? Mga sinusot nila ay parang mga kumbo nung araw, o mga kumbo na nakikita sa mga restaurants o sa mga disco houses. Ay mga kapatid, ang pananambahan ng tunay na pananambahan ayon sa John 4:24 ay sinasabing sa espiritu at sa katotohanan. Ang espiritu, ito yung pamamaraan ng pagkakagawa, at ang katotohanan ay kung ano ang basihan ng ating pananambahan. Ah, ah, ayon sa John chapter 12 verse 48, yung ating pong basihan ng ating pananambahan o lahat na ng ating paniniwala at practices ay ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, ang nagtatakwil sa akin ay hindi tumatanggap at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw. Kaya ang basis po natin, no, ay ang kanyang mga salita, kahit na po sa ating pananambahan. So ano ang sinasabi ng Diyos patungkol sa musika habang tayo nananambahan? Ay in-specific po ito, mga kapatid. Sinabi po talaga ng mga talata kung ano ang dapat. No? Kolosas 3:16. Ito, basahin natin. No? Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ulitin po natin, ano? Ang utos niya ay magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa. Pamamagitan ng ano? Pamamagitan ng mga salmo, himno at mga awit. Kita niyo, no? Yung palang ating pagtuturo, pagpapaalaala ay pamamagitan ng salmo, himno at awit na ukol sa Espiritu. Kapag ang ginawa ng mananambahan ay gagamitin niya ang instrumento, paano ka makapagturo? Paano ka makapagpaalaala sa habang tinutugtog mo yung gitara o yung organ o yung piano? Hindi po. No? Hindi matutupad yung utos ni Pablo na magturo at magpaalaala. Oo. Ang gagamitin mo sa pagtuturo at pagpapaalala ay salmo, himno o awit na ukol sa Espiritu. See? Kaya ibig sabihin ay salita ito. Mayroong mga salitang lumalabas sa ating bibig. At in-specify nga po niya, sabi niya, na magsiawit. Hindi nga sinabing magtugtog magsiawit. So kapag awit na, o di meron tayong sinasabing salita at mayroon siyang saliw mayroon siyang himig. Meron siyang himig, meron siyang melody. So yun po ang utos sa atin. Inulit niya, Ephesians 5:19. Sabi ulit ni Pablo, kayo mag-usapan, galing sa bibig yan, sa tulong ng dila at ng alangala at ng voice, tawag natin dito, no? Mag-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. No doubt, mga kapatid, totoo, ito yung sound doctrine. Mayroon po mga tao ngayon gusto nilang baguhin, no, ang musika sa iglesia at kung ano po mga paliwanag po nila. Subalit ang sound doctrine ay sinasabi, mag-usapan, mag-awitan. O kapag sinamahan po natin yan ng saliw ng anumang mechanical instruments, ay meron na pong dagdag ang salita ng Diyos. At tayo hahatulan sa mga salita na sinalita ng ating Panginoong Jesus. O tayo ay magdaragdag, o kaya papalitan o babaguhin. Hindi po pwede. Kailangan nating manatili sa katuruan ng Panginoong Jesus. 2 John verse 9. Ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Mawawalan tayo ng Diyos kapag tayo ay hindi nananahan sa aral ni Kristo. Kung lalabisan natin ang aral, no, hindi po pwede. Atin lamang pong sinusunod, no, ang pattern, ang pattern ng Diyos.
Sa anuman pong bagay, sa lumang tipan pa, ang prinsipyo mayroong pag-uutos at kung ano ang ipinag-utos, iyon lamang ang ating gagawin. Nangyari ito kay Moises, no? Ayon sa Hebrews 8, 5 hanggang 6, no? Kung anong ipinag-utos sa kanya, iyon po ang kanyang ginawa. At katulad nila Noe, no? Sila mga mabuting halimbawa ng pagsunod. Specific na utos ng Diyos, sinusunod po nila. Ay yung mga hindi sumunod sa specific na utos ng Diyos, napahamak. Maalala nyo, si Nadab at Abihu, mga pare, o may utos sa kanila, anong uri ng apoy ang kanilang gagamitin, kumuha pa ng ibang apoy. O ay, apoy pa rin, pero iba nga lamang. Kaya sila ay nilamon ng apoy, o namatay, pinarusahan. At panghuli, ng katuruan ng Pentecostalism, atin pong tatalakayin ngayon, ay ang paniniwala nila na ang sakit, sickness, is the curse of the law. Curse of the law. Sumpa ng kautusan. Kaya pag nagkasakit ka, sabi, ay parang sumpa sa'yo yun. At ang paraan, ang sinasabi ni Oral Roberts ay kailangan ng ng miraculous healing. Yan. Kailangan ng miraculous healing para mawala itong curse of the law, ang karamdaman. So para sa kanila, ang karamdaman, hindi siya natural. Ito ay sanhi ng iyong paglabag sa kautusan. Meron ba yun? Ang totoo mga kapatid, sound doctrine says, katulad ni Pablo, walang promise ang mga Kristiyano na wala tayong mararamdaman, na wala tayong sakit. Wala po. No? Si Pablo nga mismo meron eh. Basahin natin na. 2 Korinto 12:9. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Ito'y tumutukoy nung panahon na mayroon siyang sinasabi na I have this thorn in the flesh. Mayroong tinik sa laman. At paniniwala ng marami ay baka daw itong mata ni Pablo ang problema niya. Physical problem niya, sakit niya. Lumalabo na kasi ang mata niya sa kanyang pagtanda. Kaya minsan sinabi niya, itong sulat ko ay sinulat ko sa malalaking litra. Habang tumatanda siya, tulad ng natural na tao, lumalabo ang mata. Kaya sabi niya, at siya nagsabi sa akin, no, nung pinagdasal niya ng 3 beses, pero hindi na gumaling. At anong sabi sa kanya? At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kahit bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So parang sinasabi sa kanya ng Diyos, okay lang yan na may sakit ka. Kasi sa pagkakaroon mo ng sakit ay aasa ka sa Diyos. At ang kapangyarihan naman ng Diyos ay nagiging sapat na sa iyo. Wala ka nang hihilingin pa. Okay lamang yan. So hindi sila sabi na hindi ka hindi ka magkakaroon ng sakit. Magkakaroon man tayo ng sakit, pero dahil sa ating sakit na yan, aasa tayo sa Diyos at doon tayo magiging malakas. Yan, no? Sapagkat umaasa tayo sa Kanya. At marami po mga talata. Pagpapatunay, si Apostol Pablo nga eh. Marami siyang naranasan na mga sufferings. Kung basahin mo ang 2 Korinto 11:23 hanggang 27, ang dami niyang naranasan na mga sufferings. Pero hindi naman ibig sabihin na isinumpa si Pablo. Na tinanggap na yung curse of the law. Na hindi siya dapat magkasakit dahil ang mga sakit ay para sa mga non-Christians. Hindi po. Natural lamang sa tao na katulad niya ang makaranas ng mga suliraning pang-pisikal. Ito, basahin natin. Sila bagay mga ministro ni Kristo, ako'y nangungusap na waring siya sisira ang bait. Lalo pa ako, sabi ni Pablo. Lalo pa ako, sabi niya. Sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tig-4 na palo, kulang ng isa. Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas. Minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat.
Sa mga paglalakbay, madalas sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayon ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Siya ba ay sinumpa? Hindi po. Yan ang mga naranasan niya. So sakit, karamdaman, lahat-lahat na po yan ng mga sufferings, naramdaman niya. Subalit siya ay Kristiyano, pinagpala, no? Siya yung apostol sa mga hintil. Oh. Acts 9:15 to 16. Oh. Sinasabi sapagkat sa kanya ay aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Ang pagtitiis na kay Pablo, o kinailangan maranasan ni Pablo. Oh. At si Apostol Pedro din naman, ganoon din, no? Habang siya ay nangangaral, ay dumanas din ng mga sufferings. O hindi yung sumpa sa kanya. Oh. Sabi nga niya, 1 Peter 4:16, if you suffer as a Christian, sabi niya, glorify God in His name. Oh. Oh, so bahagi na ng buhay Kristiyano ang mga sufferings, ang mga sakit. Si Trophimus sa ikalawang Timoteo 4:20, iniwan siya ni Pablo na mayroong karamdaman eh. Di ba si Timoteo mayroon ding karamdaman? Kaya payo ni Pablo sa kanya, ay huwag ka na uminom ng tubig lamang. Uminom ka rin naman ng alak para sa iyong karamdaman. Noon po, nung wala pang mga gaanong gamot, ay mahirap nang uminom ngayon, no? Ng mga nakalalasing. Baka sabihin ng mga tao, maglalasing tayo. Meron na bang mga gamot na available? Pero noong panahon po nila na ang gamot nila ay yung alak, pinapainom si Timoteo para sa kanyang tiyan. Oh. At in case ng isang tao ay mamatay, isang Kristiyano ay mamatay, hindi po yung curse sa kanya. Hindi po yung sumpa sa kanya. Ang pananaw ng Kristiyano ay katulad ng Philippians chapter 1 verse 21 to 23, sabi ni Pablo, sapagkat sa aga ng akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kung palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Naiwan ko nga kung ano ang aking pipiliin. Si Apostol Pablo confused pa siya eh. Kasi kailangan pa siya, no, ng mga kapatiran. Pero kung kukunin na siya, sabi niya, pakinabang naman ang mamatay. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kaya hindi po katulad ng paniniwala ng Pentecostalism na ang sakit ay sumpa sa mga tao, mga Kristiyano, kaya dapat walang sakit ng tao. No? Natural na po yan. Natural. At kahit na po ang kamatayan ay bahagi na ng mundong ating ginagalawan. At ito po, no, ang ating pag-aaral ngayon, no, patungkol sa Pentecostalism at ang mga katuruan na ating tinalakay ngayon. No. Very general po ito, kaya applicable po ito sa lahat ng mga denominations na may paniniwala ng katulad po nito. No. Actually, hindi na lamang Pentecostal Church ang nakalagay sa kanilang mga karatula. Meron silang ibang pangalan din pero the same ang paniniwala ko na parehas. Kaya ang mga talatang ito ang magpapasubali sa kanilang maling katuruan. Ang tamang katuruan, the sound doctrine is still the Bible. So mga kapatid, mga kaibigan, ito ang ating pag-aaral. Alam ko napahaba po tayo, pero sabi nga ni Brother Alfred, di bali po, busog naman kami sa aral, sabi niya. So ito ang ating pag-aaral sa katuruan patungkol sa Pentecostalism at pagpalain naman tayo ng Panginoon, mga kapatid. Okay, Brother June, please stand by. Thank you for that. Tayo magpap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 ag